Preacher Randy Anglog, please come and preach to us the word. Amen. Okay ba yan? Pwede. Hello. Ano lang, sir. Ayan na. Pwede naman. Akala ko mouse to eh. Mas lang pimasit. Ilocano pala yun. Pakikuha mo yung treble niya para hindi masyadong ngongo. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Obvious naman na gabi. Pasensya na kayo pag mamaya may nahaluan ng Ilocano o Kangkanaoy. Kasi mahirap. Kagaya ni Pastor Arnold nung pumunta sa amin, nahirapan siya mag-Ilocano. Ako naman, nahirapang mag-Tagalog. Kaya bawi-bawi lang. Salamat andito po yung aking mga teacher. Si Sir Arnold, salamat sa kanyang pagtuturo sa amin sa Bible School. Si Ma'am Cleofe, tinuruan ko ng piano. Siya nagturo sa amin. Andito yung aking teacher sa Baguio, si missionary Don Altura. Naging teacher ko po yan sa counseling. And may pahabol na kasulat dito, pakibanggit yung pangalan ko, Jessa Dorado. Alright, shall we all stand up, please? Tinext niya pa yun, Pastor, before pumunta ako dito. Philippians chapter 2, a very familiar verse. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 5. Philippians chapter 2, verse 5. Babasahin ko po, you follow it with your eyes. I believe meron po kayong mga mata at pwede niyo pong masabayan ito. Sabi niya po rito sa verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ngayong gabi, ako po ay magpipreach sa inyo the mind of Christ. The mind of Christ. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pribilehiyo na ako po ay makapag-preach na yung salita. Salamat sa members, salamat sa pastor of this church, sa kanila pong puso sa gawain. Salamat Panginoon sa kanila pong support. And salamat Panginoon sa bawat isa na nandito. Gamitin niyo po ang mensahe na ito na mag-guide, mag-challenge sa bawat isa. Dalayan ko ba na ng Espiritu ang pumalayang paggawa sa bawat isa sa amin. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. You may now be seated. I believe for the past few days, Sundays, marami po kayong napakinggan about mission. How to support your mission. How to give your faith promise faithfully. Marami po kayong napakinggan, but my concern tonight, kung paano kayo mag-respond sa mga napakinggan nyo. Kung paano nyo gagamitin yung the mind of Christ, na siyang gagamitin para maunawaan ang mga lahat na sinabi ng mga pastors, lahat ng mga pinipreach sa simbahan na ito. Because if you are not going to use your mind, the mind of Christ, surely you will get offended. Kaya ka nasasaktan dahil hindi mo ginagamit yung mind of Christ. The mind has power to control. Ang ating isipan ay may power siya na i-control ang ating katawan. Kaya nga sinabi sa Mark chapter 12 verse 30, the first and greatest commandment, Mark chapter 12, verse 30, ang sabi niya dyan,
And thou shalt love the Lord thy God with all thy, and with all thy, and with all thy mind, and with all thy strength. So pinahalagahan po ng Panginoon ang ating isipan to love Him, because we can love God by our own heart. We can love God sa ating ginagawa sa ating sarili, but many times we don't love Him sa ating isipan. Madaling sumunod sa Panginoon, pero sa ating isipan lumalaban. Hindi ko alam kung anong iniisip nyo ngayon. Kaya nga sabi ng Biblia, you must guard your mind. Kasi yung mind pwedeng pumatay. Amen? Pwedeng bumangga. Naglalakad yung isang tao sa isip mo, sana mabangga ka. You see? Kaya nga kailangan i-guard natin yung isipan, because dito nanggagaling yung mga decision. The heart cannot decide for it. Pero sa isip, kaya nga sabi niya, you must love God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and with all your mind. Kasama ang mind. Kaya sabi niya, the first commandment. Amen? Two minds working at the same time is confusing. Pag dalawang ginagamit mong isip mo, the mind of Christ and your own mind, surely you will unstable in all your ways. Yan ang sabi ng James chapter 1 verse 8. Ang sabi niya, hindi ko alam. Basahin nga natin. Yeah, a double-minded man is unstable in all his ways. Why? Sometimes, pag nagustuhan mo yung mensahe, you will apply the mind of Christ. But sometimes, sasaktan ka, you will apply your own mind. Amen? Kung nagustuhan mo yung mensahe, yan. You are using your own mind. But sometimes, kahit na masakit yung ating nasasaktan tayo, kailangan dapat yung gamitin natin yung the mind of Christ. Amen? You know what? The devil cannot work in your own heart. Hindi niya kayang pasukin because you have now Jesus Christ in you. Pero ang kaya niyang pasukin yung iyong isipan. That's why ang trabaho ng God of this world, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ito po yung trabaho ng diablo. Sabi niya, in whom the God of this world had blinded what? It's not the eyes, ang mata ang nabubulag, pero ang binubulag ng diablo is yung mind. Kaya nga sa India, kahit alam natin na kaya daw kuminis yung kaya mo kasi ginagamit niya yung mga kuwan ng baka. Joke lang. Yun. Joke lang di ay. Yeah. Pero sabi nga sa amin, Pastor, di ba yung kung mayroon ka daw sa paa, yung bitak-bitak sa paa, abangan mo yung first na dumi ng baka, saka mo apak-apakan. Pero hindi totoo yun. Ginawa na natin eh. Yeah. You must use the mind of Christ. Amen? Ang trabaho ng diablo ay iba-blind niya yung mind. That's why many Christian who grown up into this church, kahit napakinggan nila yung salita ng Diyos, pero they are doing yung masama because their mind was blinded by Satan. Amen? Kaya pahalagahan natin yung ating isipan. Kaya minsan, kahit nakikitingnan nyo mga kapatid, you are here because you have the heart for God. Pero yung isipan mo nasa channel 2, you see, naiiwan yung ating isipan. Nandito yung katawan mo. That's why we must guard our heart. Amen? Mind. Namamali na tayo dito. Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 1. Sabi niya dyan, Romans chapter 12, verse 1,
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not what? Conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ang confirm, mga kapatid, iyan yung walang process. Kaya minsan nakita mo yung umaten last Sunday, next Sunday, nakanektay na. Hindi dumaan sa process. So confirmation, nakikisabay ka sa alon. Kaya minsan kasi save niya lang, nakita mo naka-skirt, mag-skirt ka na rin. So walang process yung conform. But yung transformation, it has a process. Kailangan ma-save ka. Kailangan kang mabaptize before ma-disciple. Amen? Kaya sabi niya, ang start ng transformation, it's not the outward, but the renewing of your mind. Kasi kung nung hindi tayo ligtas, ang ating isipan ay tayo magpakayaman, ang ating isipan ay karnal, ang ating isipan ay masama. Pero nung tayo naligtas, that's first to renew our mind, to change your mindset. Dahil pag ginamit natin yung ating mind, ang isang Kristiyano gusto magpayaman dito sa lupa, pero ang mindset ng Panginoon is to invest in heaven. Amen? Ngayong gabi, ang tanong, how can this finite mind, this limited mind, can have the mind of the infinite God? Papaano itong limitadong isipan natin na may lalagay yung isipan ng Diyos na all-knowing? Mga kapatid, ang ibig sabihin nito is, it's not literally the mind of God na all-knowing, na alam niya lahat. Ang gustong sabihin nito, let this mind be in you, yung the way Jesus think, dapat ganun din tayo. Hindi yung mind ng Panginoon na all-knowing, yun ang ating kailangang ilagay sa ating isipan. Never na mangyayari yan. Ang gustong ipaiwating ng verse na to na let this mind be in you, sana yung pag-iisip ng Diyos, kung paano siya mag-isip, kung paano niya i-consider sa salita ng Diyos, ay dapat ganun din tayo mag-isip. Merong isang tao, nagtanong kay Blaise Pascal. Alam natin yan, lalo na sa physics. Si Blaise, hindi ko lang kung paano ibasahin to, Blaise or Blaise, bahala na kayo. Pascal, famous French philosopher, sabi ng isang nagtanong sa kanya, if I had your brain, I will be a better person. Kung yung pag-isip mo, Pascal, ay nasa akin, pagiging better person ako. Ang sabi ni Pascal, be a better person and you will have my brain. Amen? Yan ang gustong ipaiwating ng Diyos. Na kung yung ginagawa natin ay kalooban ng Diyos, then we are applying the mind of Christ. Amen? Amen. Ag-amen kayo, talumayat. So, it's hard to understand God. Mahirap unawain ng Diyos if you are going to use your own mind. Pero kung gagamitin mo ang mind of Christ, the way Jesus think, maunawaan mo ang Diyos. Amen? Number 1, never use your own mind in making decision. Instead, use the mind of Christ. Never use your own mind in making decision. Instead, use the mind of Christ. Naturally, ang isang tao, pag nag-decide, para sa sarili. Amen? Nooy, tinatawag ng Panginoon,
isa sa missions conference. Naikwento ko na yan sa, parang may kurtina dati kanina dito. Pag ganyan ko, wala na eh. Yung pinanood nyo last week, ako po ay tinawag ng Panginoon after na pagkapasa ng board exam. Kaya, ang mind of Christ to share the Word of God. Pero yung ginamit kong mind, aba, pinag-aaral mo ako tapos tatawagin mo ako. Tapos, inisip ko yung dreams ko. Panginoon, may plano naman ako sa aking sarili. I'm using my mind. Pero sabi ng Panginoon, go ye therefore and teach. You share the gospel. Kaya hindi natin naunawaan. Why? Because many times we are using our own mind. Nasasabihin natin, walang pera dyan. Anak, huwag kang mag-aral dyan, walang pera. Yan ang mindset. Amen? Remember, yung si Nicodemus, if magaling na tao, a ruler of the Jew, kaharap niya si Jesus Christ, matalino yun because he was a ruler. Sabi ni Jesus Christ, you must be born again. Ang ginamit niya yung kanyang mind. Papaano ako may papanganak muli? Ako na ay malaki. Papasok na naman ba ako sa sinapupunan ng aking mother at lalabas na naman ako? Kaya maraming mga preaching na hindi natin naunawaan because we are using our own mind. Amen? Kaya, pag nag-preach si pastor, na-offend ka. Why? Because you are using, you know what? Ang mind, lumalaban. Nag-preach yan. Hindi totoo yan. Pero you are proud, you are courageous na magsabi because walang nakakabasa sa iyong isipan. But remember, there is a God in the heaven. Amen? Kaya sabi ko, aba, Panginoon, ba't akong tawagin? May pangarap pa ako, gusto ko pong makabili ng magandang bahay, sasakyan, at magandang asawa. Yes. Yun lang ang natupad. Asawa. Kaya sabi ko, Lord, hindi na muna ako magsusurrender because I'm using my own mind. Sabi ko, Lord, wag muna. So kaya 2 years na akong tumakbo sa Panginoon. 2 years na ako'y involved pa rin sa church. Dahil in my own thinking, mapiplease ko ang Panginoon. Kaya sabi ko, magbigay-bigay tayo. May nagtatrabaho dyan, bigyan ng pammeryenda. Ang gusto kong ipakita sa Panginoon, ako ay giver. Nasasabihin ng Panginoon, hindi ko na pala kailangan nito na maging pastor, giver na pala eh. Kaya, nag-involve akong choir director. And the moment na ako'y nagpapakanta, will you be the one, mga ladies, lalaki sa sabi, ladies, will you be the one, lalaki, to answer to his call? Sabi ko, ako yatang tinatamaan. Kaya sabi ko, emotion lang yan. You know what? God can touch your heart, but the decision, nandito. Amen? That's why kailangan, you must love the Lord with all your mind and your heart. And napakasaya na tumulong gumawa sa gawain dito na yung puso mo, yung isipan mo ay talagang surrender. Napakaganda. Kasi pag ito ay hindi surrender, kahit gumagawa ka, ano ba yan? Ano ba to? Ganyan, ganyan. You see? Amen? That's why, if you are going to make a decision, use the mind of Christ. Kung paano mag-isip ang Panginoon, humble heart, obedient, amen? Amen.
And number 2, the last one. Awa. Hey, use your own mind. Joke lang yun. Never use your own mind in receiving the Word of God. Instead, use the mind of Christ. Amen? Never use your own mind. Use the mind of Christ. Alam niyo mga kapatid, if you're going to use your own mind, it will lead you always to magda-doubt. Amen? Yes, sir. You know Oprah Winfrey? Oprah. Sino nakakakilala sa Oprah? Si Oprah. You raise your hand para tingnan ko kung kilala nyo. Amen. Si Oprah Winfrey ay Baptist. Yes. She was a Baptist. Nakita ko yung interview niya. Nagpipreach yung pastor. Umaten siya sa isang Baptist church. Sabi ng pastor daw, God is a jealous God. Alam niyo, yan yung tumatak sa kanya. At hindi niya, sabi niya, how come? God is jealous with me? Kaya yan yung naging doubt sa kanya na ang Diyos ay siloso. And you know what? She accepted the Word of God using her own mind. Hindi niya ginamit ng mind ng Panginoon. At ano nangyari? Siya na ngayon ang isang leader of the New Age movement. At ang kanilang doctrine, salvation comes from me. Holiness is, God is holy. I came from God, therefore I am holy. Imagine yung turo nila. Because of what? Mayroong isang word na kanyang dinala at inuwi niya, God is a jealous God. Tithes na naman. Faith promise na naman. And you know what? Umalis siya sa Baptist. At sabi niya sa kanyang show, Jesus is not the only way. There are many ways for you to go to heaven. Why? Because of what? A single word, jealous. Why? Ginamit niya yung isipan niyang kaya maraming na-offend. If you are going to use your mind, the word tithes, ma-offend ka. Ikaw mahirapan. And you will be like Winfrey Oprah. Isang popular na tao, siya ay namatay, I think 1997 or basta 1990s. Siya ay nagpe-piano sa isang bar, circus, carnival. Organist siya. Saturday. Sunday morning, nag-organ siya sa church. Nag-organ siya sa Saturday evening, carnival, anong okasyon, mga bars, kasi siyempre madumi ang ginagawa doon. And Sunday morning, siya rin na nagpi-play sa church and also to a revival meeting. At alam nyo, napansin nito? Yung mga taong nasa Saturday na nag-i-enjoy ng kadumihan, sila din yung nakikita niya Sunday morning. Kaya itong nakikita niya na instead of itong mga Kristiyano na they will going to accept the mind of Christ para baguhin yung kanyang katawan, ang kanilang isipan, the mindset, kinagamit nila ang kanilang mind of, okay naman yata to, wala namang masama. And you know what? Ang nangyari sa tao na yan, dahil meron siyang kunting cynical against God or yung parang against siya sa Panginoon, konti lang, napagtibay, lumakas yung kanyang paglaban sa Panginoon. Dahil siya nakikita niya mga Kristiyano on Saturday, worldly sila, pero nandito sa Sunday morning, oh, praise the Lord!
Alam niyo kung sino yung tao na yon? Si Anton LaVey, the founder of the Church of Satan. Siya ang nag-umpisa ng Church of Satan. Siya ang nagsulat ng Satanic Bible. Sino yan? Si Anton LaVey or LaVey. Si Anton. Antonio. Anton. Why? Dahil sa nakita niya sa mga Kristiyano. Napakapangit na makikita ng mga tao, Christian, member ng Christian Bible Baptist Church, Los Baños, na ikaw ay nasa Saturday, Jan, Sunday, nandito ka. Dalawang mind mo. Kailangan maging isa lang yung ating gagamitin. If you are going to receive the Word of God, use the mind of Christ. Amen? Meron ako isang na-meet na tatay. Umalis siya sa Baptist. Na-offend sa offering. Ayaw niya yung tithes. So, nung pumunta sa amin, siyempre Baptist may tithes. Na-offend na naman. Kaya nung ako'y pagkatapos kong nag-preach, dali-daling pumunta, sabi niya sa akin, you know, Pastor, I am not blessed with your preaching. Sabi ko naman, alam mo, hindi rin ako blessed sa'yo. Hindi ko sinabi, yung joke lang yan. Pero yung sinabi niya na, I am not blessed with your preaching, sabi ko, bakit naman? Dahil na-offend siya. Ang ginawa niya, umalis siya sa church. Siyempre, pagka saan ka pupuntang Baptist, may tithes. Pumunta siya, may tithes in-offering na-offend na naman. Pumunta siya isang Baptist, na-offend, hanggang walang mapuntahan, bumalik sa dati niyang church. Why? Kinagamit niya yung kanyang mind. Lumalaban. You know what? I'm preaching the Word of God. Nagpipreach ako ng Word of God. Nagsasalita, puro naman tithes. You cannot easily accept the Word of God if you are going to use your own mind. Use the mind of Christ. Amen? Last week, ano ba kayo sa? Sunday. Para kasi ang layo-layo binyahe ko parang ilang buwan. Kaya akala ko last week. Umaten ako ako kasi lumaki ako sa Highcrest Bible Baptist Church. At in-invite ako ng aking pastor, umaten, mayroong mga pastors. At nagkaroon kami ng missions conference. And i-preach yung honor your pastor. Dapat double honor and first honor. Actually, pag nag-invite kami ng pastor, hindi namin sinasabi kung ano ipipreach. Because God, nakikipag-deal sa amin alam kasi ng Panginoon yung anyong sitwasyon. And dumating ang panahon na ito ay tinamaan ako. Dahil hindi ko nagawa sa aking pastor sa Highcrest. At ngayon nasa CBBM Bontoc ako. Sabi ng pastor, I'm not against missions, foreign mission. Please don't misinterpret this message. Tatlo kasi yan Your mission to the missionaries, your mission to the church, and your mission to your pastor and his family. Minsan tayo nakafocus sa foreign mission but we are neglecting our own pastor, which is our own first missionary. Amen? Kaya sabi ng pastor, nakaupo ako, tinatamaan ako dito Sabi niya, alam nyo, pinoprovide nyo lahat ng mga kailangan ng missionaries, lahat ng kailangan nila, inaasikasin nyo, but how about your pastor?
which is your first missionary. Na siya nagpapakain sa inyo ng salita ng Diyos together with his wife, ang kanilang mga anak. They are your first missionaries. And I know you are doing your part. Ito kinikwento ko lang. Sabi ko, tama nga. Before you support the foreign missionary, kaya sabi ko, sa aking sarili, ako po, Pastor, kung okay lang na i-cancel yung aking support, as long as they are going to support you. Pero, wag naman. Amen? Wag naman. Am I right? Amen? Minsan nakakalimutan natin yung mga maliliit na ba. Alam nyo, nag-hiking kami sa Santo Tomas. Sa Baguio City, meron pong pinakamataas na mountain. Santo Tomas. Alam ni Sir Arnold, diyan umiinom dati si Sir Arnold. Hindi, joke lang kanina. Hindi siya umiinom. Joke lang. Pero yung mga sinasabi ko mga minsan, hindi yung joke. Pero yung mga, yun ang joke. Pumunta kami sa Santo Tomas. Yung mga kasama ko, kumuha ng mga kumot, jacket, kasi mataas yun, malamig. Kumuha ng mga lutuan ng kape. Ayan, mga masasarap na pagkain. Talagang inakyat namin yan for half day. Yung kasama namin, hindi na namin sinunod yung trail. Naghanap na kami ng sarili namin shortcut. Akyat kami. Kita mo yung mountain, pagtalikod mo, kita mo yung Baguio City, kita mo doon yung Pangasinan. Wow! As gabi na, bumaba kami. Malayo. Mas malayo pa dyan sa paglakad nyo papunta doon. And bumaba kami. Tapos nasa baba na kami. Kukuha na kami ng yung panggatong. Ayan. Okay. Kuha na mga kahoy. Okay, dito lahat. Okay, pusporo. Pusporo. Yung pinaka-importante, wala kaming pusporo. At tumingin kami sa taas, ang layo ng store. Ay sabi namin, maghanap tayo. Hanap kami ng, siyempre campsite. Mayroon kami nakitang isang palito. Yeah. Totoo to. Hindi to joke. Totoo na ito. At kumuha kami ng yung sinawag na sigkata na yun eh. Basta yung ang tawag na, yun. Oo. Ayan. Ayaw namin mamatay kasi pag namatay, ang taas-taas ng store. Kaya ginanya namin, ayan. At may apoy. You know what? Pinaka-importante na ba, minsan nakakalimutan. We are supporting our church. We are supporting our missionaries foreign. But we are forgetting our own first missionaries, your pastor and his family. Sabi ng pastor, alam niyo, sabi niya sa amin, mayroon akong member na 60 members only. Pero sabi niya, meron akong tablet dito. At sabi niya, ito ay provided ng mga professionals. 60 members only. At sabi niya, ito ay pinag-ipunan ng mga professionals at ibinigay sa pastor. At binigyan din siya ng cellphone. Binigyan siya ng pangailangan. Yung asawa niya, na babae, binigyan din siya ng ibang part. Nag-ipon yung mga ladies, binigyan nila yung pastor's wife, at ang kanilang binigay, siyempre magkaiba yung gusto ng pastor, hindi na ayaw naman niya ng make-up. Kaya magkaiba yung budget. Amen? At yung mga anak, meron din silang supply from the church. Because kasama sa missionary. Sabi ko, hindi ko nagawa yan sa pastor ko.
Eh sabi ko sa isipan ko, I will change yung offering namin sa San Pedro, sa Bontoc. Kinopya lang namin yung pattern eh. Tithes, the offering, jeepney ministry. Wala na kami jeep. Sabi ko, papalitan ko yan to Pastor Ed Laurena. Sabi ko, sa hindi ko nagawa noon sa aking pastor, at meron akong pastor ngayon, lahat ng maiipon doon na pera para lang sa pastor and his family. I know you agree with me. Many times, yes, we are not against. In fact, meron po kami 4 missionaries we are trying to provide every month or nag-iipon po kami para sa kanila. So our heart also, yun, Ilocano yung for missions, foreign missions. Nagsusupport kami ng isang sa Cambodia. So we love missions. Pero minsan nakakalimutan natin yung first priority. We have our first missionary, the pastor and his family. And your first missionary is your pastor and his family. Never give your faith promise if you are not supporting well your pastor. Amen? Amen? Ito ay, sabi ko, Panginoon, I'm sorry, hindi ko nagawa sa pastor ko. Ngayon may pastor na ako, si Pastor Ed. Sabi ko, lalagyan ko nga ito, papalitan ko itong jeepney ministry. Wala naman kaming jeep. Di palitan ko na lang. For Pastor Randy's jeep. Kung sabi ko, imagine sabi niya, meron lang kami 60 members, but they are providing the need of this pastor. Kaya sabi niya, meron kaming 1 week allowance na 1,000. Ako lang yun, sabi niya. Meron akong, yung aking asawa may budget. Yung aking mga anak, meron silang tagdi 300. Provided dyan ng members. Kaya sabi niya, our support is only 4,000 a month. But everything, lahat provided ng church. Why? We are their first missionary, sabi niya. Sabagay, bigyan mo nga ng 20,000 ang isang pastor. Mababawas din yung kuryente, mababawas din yung tubig, mababawas din lahat. Pupunta rin sa 4,000. Amen? And you know what? Huwag niyong i-take this lesson, this preaching na sinabihan ako ng pastor. No. Meron kaming isang member, nakaupo dyan, young people, nag-preach ako. May mga young people ngayon, ang kanilang support, imbis na pag-aaral nila, ay ginagamit nila sa computer. Hindi sila pumapasok. Kaya tinatawag lagi ang pastor, siya ang napafaculty lagi. Yes, pastor. Ako lagi pumupunta sa faculty, ako pinapagalitan. Dahil sa mga miyembro na hindi nakikinig. Kaya, nung na-preach ko dyan, lumapit yung young people na isa. Sabi niya, Pastor, pinapatamaan mo yata yung kuya ko. Bakit? Kasi yung kuya ko, kinukuha niya yung pera niya, imbis na pang bayad sa tuition, ginagamit niya pang computer. Aba, hindi ko nga kilala masyado yung kuya mo. Pero dahil narinig mo, sabihin mo sa kuya mo. At meron din, kumakain kami sa isang table, lumapit yung isang tatay. Kasi sabi ko, meron kasi kaming malapit na inuman. Ang pangalan niya, Cherway. 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 At inuman yun. Kaya sabi ko, members, kahit hindi kayo umiinom, sisigarilyo, pero kung galing kayo dyan, ang tingin ng tao, eh, ginawa niyo yung kanilang ginagawa. Kaya mas maganda na lang kung may meeting kayo, hindi sa ibang kainan, tawagin nyo kami para kasama. And, lumapit siya. Sabi niya, Pastor, ako yata yung pinapatamaan mo.
Bakit? Kasi galing ako ng Chair Y. Mayroon lang naman akong sinabihan. Mayroon lang naman akong kinausap dun. Aba, hindi ko alam na galing ka. Ang nakakaalam dyan ang Diyos. That's why every time that the pastor preaches the Word of God, God is talking to you. At huwag ka ma-offend sa aking sinabi. Di ba, ma-offend ka kung ma-offend ka, wala naman ako dito bukas. Amen? Alam mo kung bakit ka na-offend? You are using your own mind. Amen? Yeah. Challenge niyo sa atin kayong mga professionals, amen? Amen? You must have your part. Hindi dahil sa ako'y pastor. No. Nagkulang ako sa aking pastor. Before. Yung pastor ko, pastor ko sa Baguio, hindi pa nga kami nagpapaalam. Lalabas kami, may outing kami. Sabi ng pastor, saan kayo pupunta? Ay, pastor, may outing po kami. Ganyan namin hindi masyadong nirespect ang aming pastor. Why? Walang nagturo sa amin. And we are so blessed na may mga pastors na nagtuturo how to give priority, how to love your pastor, how to give them a double honor. Hindi lang first honor, double honor. Alam niyo yung double honor? Doble. Yun. In English, in Ilocano lang. Amen? I know members, you're doing your part. Tuloy-tuloy nyo na. Amen? Napakasarap na mag-support sa missionaries na alam natin ang ating first missionary ay nagampanan natin yung ating responsibilidad. Amen? Amen? Pero huwag nyo ikat yung aking support, ha? No, ay sabi ko nga, sa aking sarili, nagkulang ako sa aking pastor. Kaya nung naisip-isip ko, nilagay ko sa aking note, ito, papalitan ko ito, i-introduce ko sa mga members. And you know what? Sabi ko, members, i-introduce ko ito dahil sasabihin ko sa inyo, kung wala si Pastor Ed na nag-send out ng pastor, preacher, nag-start ng mission, wala tayo ngayong araw na to. And if you don't have your pastor, mahirap kaya walang pastor. Amen? Kanya-kanyang puntahan. Amen? Amen? So it's better for us to use the mind of Christ. If God is calling you in the ministry, don't use your own mind. Use the mind of Christ. Kaya ako nahirapan na mag-surrender sa Panginoon. Why? Because I am using my own mind. Sabi ko, Lord, hindi ito ang aking pinangarap. Hindi ko pinangarap na magpastor. Alam ng mga pastor yan. Katakot-takot. 1 week ka sa ospital, walang sakit. Mamatay ka na. Hanggang sabi ko, Lord, surrender na ako. Pupunta na ako sa gawain. At alam niyo mga kapatid, if God calls, God will provide. Kaya nga tama yung sinabi niya, huwag niyo kaming kaawaan. Amen? Alam niyo, ang tingin nila kasi sa atin, if you are doing the will of God, mangmang ka. Alam niyo mga kapatid, ang hindi gumagawa sa gawain, yung command ng Panginoon, sila ang nagiging mangmang. Tingnan niyo yung conversation ng Panginoon at Nicodemus. Sino ang naging mangmang? Sino ang foolish? Sino ang fool? Si Nicodemus. Kaya pag sinasabi nila, kaya sabi ko aking illustration lagi, pardon me, I will use this illustration. Mr. Arnold, in-illustrate ko sa church. May mga tao, si Ma'am Biata. May mga tao, sabi ni Ma'am Biata, alam mo, sabi daw ng kanyang tatay, alam mo, Ma'am Biata, Biata, hindi mo ginagamit yung iyong talino. Pumunta ka sa gawain, wala ka namang pera dyan. Aming mga kapatid, if you are going to use the mind of Christ, ginamit ni Ma'am Biata ang the best. What? Ginamit niya yung kanyang talino para kuhanin yung mas importante na gagawin mo, eternal value. Amen? Amen? Kaya sabi ko, Lord, surrender na ako. At nung ang fear ko,
because gusto ko ma-challenge din, may mga nagtatago diyang tinatawag ng Panginoon. Andyan yung puso nyo, pero wala pa rin yung isipan nyo. At sabi ko sa nanay ko, Ma, pag pumunta pa ako sa Bible school, you will support me? Oh, sige, anak kita. Mayroon ako ba? Pero ang fear ko, ayoko na magpa-support sa aking mga magulang because 25 years old na po ako para mag full-time. Kaya inisip ko, pag 25, 4 years, plus 4 years, 29, plus 1 year, 30, 31 na ako ikakasal. Matanda na ako. Pero sabi ko, ang fear ko, sino kaya magpapakain sa akin? Saan ako kukuha ng pambayad sa dormitory? Kaya pumunta ako sa Laguna, wala akong pinsan, wala akong kakilala. Pumunta ako sa Laguna. And you know what? Ito maganda. Noong time na ako'y tinatawag ng Panginoon, tinakasan ko Panginoon, na-in-doubt talaga ako. Sabi ko, Panginoon, help me to use your mind. At sabi ko, pumunta kami sa Manila, ginasolinahan ng pastor namin yung kayang kotse. Pumunta kami sa mga Baptist churches sa Manila. We end up going to Santa Mesa. And wala akong against sa Santa Mesa, but your heart, parang wala sa Santa Mesa to start or to study. Kaya gusto ko, i-obey yung pastor ko, kaya, sige. Pero my heart, wala sa pag-aaral dun. Kaya sabi ko, kailangan ko ng matinding panalangin. Nung pumunta kami sa Manila, nakausap ng pastor namin yung Santa Mesa, sabi niya, okay, dito mag-enroll si Brother Randy, I will call Boyd Lyons para i-settle yung mo dito, dormitory. Inaantay namin, and ilang araw na lang, pupunta na ako sa Santa Mesa. Pero wala pa rin yung puso ko. Pumunta kami sa Christ Baptist Church sa may... kaya alala ko yung mga time, mga date, because ito ay nangyari totoo. Pero kung invento, magkakamali-kamali sa mga... Kaya ito ay totoo. Hindi to joke. Pumunta kami doon at na-meet ko si Pastor Ed. First time na na-meet ko at pinag-testimony ni Pastor Joey Jose Conway. And sabi niya, andito si Pastor Ed, tawagin natin at siya mag-pray. At sabi ni Pastor Ed, thank you for your prayers. Na-reach po namin yung 15,000 sa church. Attendance, sabi ko, sa liit ng simbahan na paano magiging 15,000? Yung pala doble ang service, may first, second. Kaya nung umuwi kami, sabi ko, gusto kong pumunta sa tao na yun. Gusto kong mag-aral sa San Pedro. At umuwi kami, yung pinsan ko may number kay Pastor Ed, taga Santa Mesa siya, kinuha ko yung number. Tineksan ko, Pastor, I'm Brother Randy Anglog. I'm so encouraged, I'm blessed, I'm ministry nyo. I'm from Baguio City. For 1 week, siyempre expect ko agad yung reply, pero walang reply. At that moment, nagpray ako isang gabi, nagpray ako, Lord, confused talaga ako kung saan ako mag-aaral. Kailangan ko ng matinding panalangin. Kinuha ko yung libro ni Jack Hyles, Exploring Prayer with Jack Hyles. At sa pinuksan ko, nakalagay doon, Separation and Soul Winning Church. Sabi ko, ito ang gusto kong puntahan. May Separation and Soul Winning Church. At nakita ko, mahilig ako magbasa sa Sword of the Lord. Pag-open ko yan sa Sword of the Lord, nakita ko yung San Pedro, Laguna. Nakatago nga yung mga file eh. Baka sabihin kasi nila nanluloko ako kaya mayroon yung file ko. At sabi ko, ito yun, San Pedro ito, Laguna. Kaya nag-pray ko, Lord, ito ang gusto kong puntahan sa Laguna, may soul winning and separation na simbahan. Iniwan ko yung cellphone ko, matutulog na ako, nagre-ring. King, 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 king. Yun pa yung boss na old. Yan. Pag ganyan ko si Dr. Ed, sabi niya, imagine for 1 week, hindi ako kilala.
Hindi ko na, basta tinext ko lang. Siguro pag may nag-text sa inyo, within that 1 week, na-erase nyo na. Pa hindi mo kilala. Pero, nung tumawag siya gabi, sabi niya, "Hello, si Randy Anglog ba to?" Sabi ko, "Oo naman, bakit?" Hindi. Sabi ko, "Opo, pastor, ako po ito. Brother Randy po Anglog." Kaya sabi ko, talagang ginaid ako ng Panginoon. Kaya that moment, sabi niya, "Punta ka." So yung fear ko na kung saan ako kakain, magpapakain sa akin, saan ako matutulog, andun pa rin. My mind was not settled. Ginagamit ko pa rin yung worries ko, but my heart talagang gusto na mag-surrender. My body gusto nang gumawa para sa Panginoon, but my mind hindi pa rin nagsusurrender. Kaya pagpunta ko, kinausap ako ng Sir Ray, umupo kami sa table, sabi niya, "Hello, ikaw pala si Brother Randy?" "Yes, sir." Dito sa Bible School, magtrabaho lang kayo, libre ang pagkain, libre ang tirahan. Sa loob-loob ko, amen. Yun yung aking worries na pagdating ko doon na answeran. Kaya sabi ko sa inyo, pag kayo tinatawag ng Panginoon, napakahirap lang yung first step. But after na nagawa mo yung, diba sabi ko sa illustration, yung sabi ni Jesus Christ, you come kay Peter, pag kanya niya sa tubig, sigurado, may fear, may worries yung first step. Baka pag kanya niya, lulubog siya. Pero nung kina niya, hindi lumubog, madali na lang yung second step. Hindi lumubog yung first step. Kaya tuloy-tuloy siya. Amen? And you know what? Ang mahirap lang yung first step. First step. Pero pag ginagawa mo na yung decision mo, tuloy-tuloy na yan. At obvious naman na hindi kami nagsisisi sa aming decision. Kasi kung nagsisisi kami, matagal na kami umalis sa gawain ng Panginoon. Tinawag sila sa India. Imagine, mga makeup, mga dumi. Ganyan, yeah, totoo yan. But why? Because ang alam kasi ng tao, ang mindset ng tao, if you're going to use your own mind, you do everything, you gave your strength, everything that you have para ikaw ay yumaman. Pero ang mindset ng Panginoon, the mind of Christ, you do everything, pabayaan mo na yung kayamanan. And sabi ko sa mga missionaries, sila pumupunta doon not for business, pero dahil sa gawain. Why? Because ginamit nila yung mind of Christ. Amen. Our Heavenly Father, we thank you for this message. Thank you, O God, for this privilege. I pray, O God, tulungan niyo po ang bawat isa na gamitin po ang mind of Christ. Pamdalain sa pangalan ni Jesus. Amen.